gusto ko kasi bago ako magsalita, bibigyan ko ng pagkakataon yung isang napaka-importanteng tao talaga. Hinintay namin siya, buti naka-abroad. Isa siya sa isa siya sa kasama ko sa ups and downs ko na to, si Serapenis John Paul. Siya naman na yung magsasalita. May hype pa yan, may energy pa yan. Ay, Ave Maria Purísima. Sa pangalan niya sa mga Santo. Amen. Grabe si Rafael sa natin. Pinaabot pa ako. Akala ko na naman. Anyway, magandang gabi po sa lahat. Tapos na. Anyway, magandang gabi. Grabe mo, dahil talaga nagmamahal kay si Rafael sa natin. Buong diocese na Venable, kasama po natin. Kaya ako dito ako pa naman po. Okay? Well, anyway, it really shows na talagang si Rafael Jonathan kilala po sa buong lugar ng Cavite. Kasi, pero siguro na share ko lang no? Kasi ako po yung naging kuya-kuya nila nung ako po ay nandito po sa night na nag-work. And nakakatuwa na kasi hindi mo expect na kumbaga may isa palang bata kagaya ng si Rafael Jonathan na ipapanganak sa naik para maging isang auxiliary na magkakaroon ng gano'n ng alab ng puso sa pag-anak or paglilingkod sa mahal na income na nakilala din namin para sa mga hindi nakakalam. But si Rafael Jonathan ay unexpected, hindi ko expect. Kaya nung isang gabi yak yung kami nang iyak. Kasi siya pala yung nagtuturo sa mga auxiliary ng paano mag-insenso, siya pala yung nagtuturo paano mag-bell, siya pala yung pumupunta sa mga bata pagka may minsan na siya yung magayaya, siya yung gigising. So, hindi namin na-expect yung mga bagay na yun na sa isang bata na 14 years old ay magiging katangian ngayon namin. Although, syempre tao din naman po tayo masakit, especially sa akin na nakasama niya sa mga huling oras ng kanyang buhay sa mundo. Na masakit, malungkot, kasi syempre kami may apoy dito. Pareho kami nagkaroon ng po. Yung time na yun, na nagkakilala siya. Pero, hindi namin alam bakit. Ganyan, nandito tayo sa punto na ito kung saan ito na yung mga gabi na makasama natin siya. Well, anyway, sa Rafael Jonathan, kung nasan ka man ngayon, yung mga kapatid mo dito sa NAI, na mga auxiliaries, ingatan mo sila, at gabayan mo sila. Masaya kami ngayon kasi nga alam na namin na nasa mabuting kalagayan ka na. Wala na yung hirap, yung sakit. And also, wala kasing may mama mo wala na sa apoy at yung mga kapatid. And sa lahat po ng mga nandito, one wish para kay Rafael Jonathan sa mga nandito na lahat tayo hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundo. Tama? Hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin ng Diyos. Pero siguro yung buhay ni Rafael Jonathan magiging inspirasyon sa bawat isa na bagaman nawala siya ng biglaan pero meron siyang faith na kasama at bawang-bawang bago siya nawala. Kasi nga sabi niya, bago nga siya mawala, sobrang excited siya. Kasi po sa darating na October 8, kapistahan ng mahal na ina. And he wants to be part ng mga mag-serve sa Mama Mary this coming October 8. Di man siya makapag-serve ngayon, di ba? Sa imahe ng mahal na ina.
siya naman mismo kasama niya na personally. Si Mama Mel, sila. That matters the most siguro, no? Malungkot man, di natin siya kasama sa October 8. Pero sa ngayon, kasama niya na si Mama Mel. Yun nga, sa lahat mo na nandito, di ba, yung mga members na ng ACC or hindi. Yung buhay niya ngayon, maging inspirasyon na kung ikaw, araw-araw, wala tayong connection kay Lord. Maging inspirasyon siya na lahat kasi tayo hindi nga natin alam kung kailan tayo mawawala. Tama? Pero let us make sure na bago dumating yung araw na yun, kagaya ni Jonathan, we also have that kind of faith, yung lalim ng pananampalataya, yung willingness na mag-serve. Diba? Kasi 14 years old, hindi naman na alam kung ano yung faith na meron siya, tama? Wala namang nakakapag-explain sa kanya kung kailan dapat gawin o what. Kumbaga natural yung faith na nanggaling sa kanya. Tama? Especially sa mga auxiliaries na nandito, mga kapatid. Sige, Jonathan ninyo, okay, hindi naman talaga siya parinawala, okay? Andiyan lang siya at isa na rin siya sa mga mananalangin sa inyo. Okay? Kaya huwag na kayong malungkot. Mas maging malakas kayo dapat. Bakit? Kasi wala na si Betani. So, sino nang gigising sa inyo pag may misa? Sino nang magtuturo sa inyo ng bell? Sino nang magtuturo sa inyo ng insenso? Ayan yung magiging assignment niya para kay Kuya Dani. Okay? Na dapat kayo mismo, kung ano yung alam niya sa pag-serve, dapat ayun na rin yung magiging alam ninyo. Okay? And sa lahat po ng mga nanay at tatay na nandito, alam ko lahat naman kayo ay tulungan niyo rin yung mga bata, yung mga anak ninyo na kagaya ni Sir Ravenstein is as young as 14 years old, magkaroon ng malalim na pananampalataya sa Diyos. Okay po? And thank you, Nani, kasi pinaabot mo ko. Actually, basta naisip kita kanina sa bus. Okay? And I know naman na sa mga huling sandali mo dito sa lupa, bilang kuya mo, I'm so thankful na naging bahagi ako nun. Kasi di ko rin talaga alam na magiging isang inspiration sa akin din. Kasi si Sir Ravenstein Jonathan po, nung nag-start siyang gumanap bilang isang auxiliary sa simbahan or sa Kristan, natuwa siya. Kasi yung tatak niya, kaya po siya tinatawag ng Sir Ravenstein. Pareho kasi kami. Yeah, parang all of us were expecting na angelito siya. Pero nung nabasbasa na siya, natuwa siya. Kasi yung Sir Ravenstein niya, siya ngayon tinatawag nila siyang Sir Ravenstein. And maybe inspire him a lot. Siguro na-inspire din siya rin. Siguro somehow, di man ako sure. Siguro baka na-inspire na kita. And thank you. Kasi si Jonathan siguro napakasimple ng kaligayahan. Imagine mo, yung last Christmas, niregaluhan nga lang siya ng simpleng t-shirt. Parang ang laki ng value sa kanya. Ganon tong bata na ito. Hindi siya mapaghanap siguro na kung ano-ano man. Kaya, sobrang malaki yung panginginayan ko din. Ako bilang isang kuya niya na nawala na siya. Pero yung pagkawala ni Sir Ravenstein Jonathan ay kumbaga mahirap tanggapin, pero I know naman na okay na si Kuya Jonathan, si Sir Ravenstein Jonathan. And umasa kami na simula ngayon, ikaw na yung mamamagitan sa amin sa lahat. Salamat sa lahat ng inspirasyon. Salamat sa lahat ng pagmamalasakit mo sa mga auxiliaries dito sa naik. Salamat sa pagbabahagi mo ng oras mo sa simbahan, kasi hindi lahat ng bata kayang gawin yung or nagagawa kung ano man yung ginagawa mo. Kaya siguro patunay yun na para ka talaga sa Diyos, para ka talaga sa mga ko. Kaya sa Ravenstein Jonathan, mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ka namin, alam mo yan. Hindi man namin binabanggit sa yan. Pero kami dito lahat na nandito ngayon, kasama mo kami, hindi lang hanggang ngayong gabi,
Of course, hanggat nandito rin kami sa lupa, patuloy ka namin hirap manalangin. And, ayun, baunin mo yung pagmamahal namin hanggang bukas, hanggang sa bukas sa gabi ng iyong gabi dito sa lugar ng Naik. And one thing lang sa Rapinis Jonathan, huwag mo pababayaan yung mga activities natin dito sa Naik. Yun lang yung may i-achieve ko sa'yo, okay? So, yun, apoy kita, the rest, talakas ka ha, huwag ka nang malungkot. Ay, tayo, yes, yan, okay? Dapat mas maging malakas kayo para kay Sir Rapinis Jonathan, okay? And of course, hindi lang naman si Sir Rapinis Jonathan kung pagkamahal na bawat isa dito, kundi yung buong pamilya rin nyo kasi napakalaking bahagi ninyo sa simbahan, especially ikaw, Apoy, dito. Your time, your effort, lahat yung priceless. Kaya naman, naging ganun si Sir Rapinis Jonathan. Pwede bang palakpakan natin sa Apoy dito? Kasi Apoy dito, sa ating ay isang mabuti niya na itong batang ito hindi naman ito malalapit sa simbahan kung hindi niya inalaw. Hindi niya sinuportahan. Hindi niya pinangaralan. Tama? That's why, palakpakan niya. Deserve niya yung palakpakan, everyone. Thank you, Apoy Dita. You did your best. You did your job as a mother. Medyo Rapinis Jonathan. Kaya, no doubt na si Sir Rapinis Jonathan ay nasa langit naman. Okay? So, magandang gabi po sa lahat and maraming salamat sa pagmamahal ninyo kay Sir Rapinis Jonathan.